table that got it. That was it. That was the respect. Okay? Jesus turned to her, said, "Great is your faith. Now go home. You're going to find your daughter just as you have believed it." That's it. Why? It was her approach. Kaya kailangan ang right approach. Can you say amen? Once na ikaw ay wrong approach, kahit na ikaw ay meron kang urgent need, di ba? Hindi mo mape-pressure ang Diyos. Basta hindi ka right approach. Humingi ka sa isang taong wala sa wisyo. Galit na galit at may problema. Bibigyan ka kaya? Sabihin pa ng magulang, yung hiningan mong nanay, "Huwag mo nga akong istorbohin, ako'y mainit ang ulo ko. Nako, wag ka munang umano-ano dyan." Di ba? Bakit? Wrong approach eh. Di ba? The same din itong tinatawag na Syrophoenician. Wrong approach dahil wrong name. Di ba? Nag-aala, son of David siya, hindi naman siya son of David to him. Can you say amen? Siya ay Gentile. Canaanite woman. Can you say amen? Syrophoenician woman. Pero nung tawagin niya siya na Lord, hindi siya nakipag-argue, hindi siya nakipag-debate, hindi niya inaway ang Panginoon ang sinabihan siyang aso, kundi sabi niya, "That's truth, Lord." Grabing humility, grabing respect. Then she got it. He wasn't no son of David to her, but he was Lord of all. Diba? He was Lord, true Lord. That's right. But the children eat the scraps under, or I mean the dogs eat the scraps under the master's table. That got it. That was it. That was the respect. Kaya makita natin yung kahalagahan ng tinatawag na right name, right, ano tawag dito? Approach. Diba? Sa tinatawag na mensahe. Once na ikaw ay mali, hindi ka didinggin ng Panginoon. Amen? Ito po ang malinaw na ebidensya. Diba? Mali ang pangalan. Diba? Hindi pa siya son of David para sa babae. Siya ay son of David para sa mga Hudyo. Sabi niya, hindi ako naparito. Diba? Para sa mga Hintil, kundi sa nawawalang lipi ni Israel. So, ang commission niya, when he was on earth, no, at that time, siya ay para lang sa Jews. Hindi siya para sa Gentile. No? Hindi siya interesado sa Gentile at that time, sapagkat ang ministry niya ay 70th week of Daniel, yung 1 week, yung half week, para sa Hudyo yun. Diba? Yun ang ipupulfill niya na ministry. Pero ano ito? Merong tinatawag na umeksena. At yung umeksena ay nasa tamang pananampalataya. At sabi niya, "Lord," diba, nag-pause ang Diyos. At pinakinggan ang babae at dininig siya. Can you say amen? Dahil tama ang kanyang revelation sa mensahe. Kaya minsan po nami-misconstrue, nami-misinterpret, mga kapatid, yung tumatayo sa totoo. Diba? Minsan napagkakamalan nila, masyado naman kayong legalista sa word. Masyado naman kayong, diba, mas specific. Parang alam nyo na lahat. Diba? Parang, ano nangyari doon? Parang puro kayo na lang ang dapat na pakinggan. Lahat naman may ministry, may kakayanan. Lahat nga may kakayanan. Pero ang tanong, nakaposisyon ka ba? Kapag ikaw ba ay nag-break, naghimay, nakaposisyon ka. So kung hindi, sorry. Can you say amen? Hindi mo mapipilit ang amen ko. Hindi mo mapipilit ang amen ng mga member dito sa church kapag hindi talaga amen. Alam nga naman sabihin mo, amen. Hindi naman pwede na umiiling ka dahil mali yung turo. Then sa bibig sasabihin mo, amen. So mga kapatid, ang word na amen ay kinakailangan may revelation ka at yun ay truth. Can you say amen? Kaya mga kapatid, yun po ang tinatawag na right approach. Tinake up ito, I believe na papanahon, di ba? Kasi mixed multitude,
maraming ministers, halo-halo, lahat nag-aaral, kailangang matumbok natin kung ano ang tamang pangalan, ang tamang kapahayagan. Ano ang word for today ngayon na dapat nating pagkaisahan. Na-mention ko nga doon sa meeting, sabi ko, pakiklarify lang ano ba ang unawa natin sa intelligence. We are not in the pit age. We are not in the mouth age. We are not in the eye age. We are in the intelligence age. Paki-explain nga kung anong ibig sabihin ng propeta dito. Paki-elaborate. Mga kapatid, yun po ang tinatawag na mensahe. Merong allotted word for every age. Ang Diyos ay merong tinatawag na allotted message. Diba? Sa bawat kapanahunan. Hindi po pwedeng i-rumble niya yan. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, si Brother Branham, ginawa niya lahat eh. May first pull, may second pull, may third pull. Diba? So, hindi natin pwedeng gaya-gayahin si Brother Branham. Dahil si Brother Branham, mga kapatid, ay, anong tawag dito? Pinulpil niya yun, John 14:12. The works that I do, you shall do also, and greater works than this shall he do, singular, because I will go to the Father. Sino yung tinutukoy doon ni Christ? Yung messenger. Can you say amen? Na greater works ang gagawin sapagkat siya ay uuwi na sa Ama. At ang time ni Brother Branham sa lupa, mas mahaba kaysa kay Christ. 3.5 years lang si Lord. Si Brother Branham ang haba. Kaya sinabi niya sa John 14:12, di ba? Greater works ang gagawin niya. Nakuha nyo, mga kapatid? Kaya, mapansin po natin na sa panahon na to ay dapat po ay certain tayo sa bawat tinatayuan nating turo. Can you say amen? Certain tayo sapagkat yung tinatawag na certainty natin, katiyakan, yun ang rapturing faith natin. Can you say amen? Dahil kung wala kang katiyakan, Brad, rapture ka ba? Nako, pastor. Pinagpe-pray ko nga eh. Hindi ko tiyak eh. Di ba? Merong siguro mga 30% na minsan mararapture ako. Minsan 50% na aking pananaw mararapture ako. So hindi kailangan ng ganun sagot dito sa panahon na to. Kailangan dito 100% sabihin mo, mararapture ako 100%. Can you say amen? So, paano mo masabi yun? Dahil nakaposition ka. Ikaw ay merong tinatawag na certain sound. Pag uncertain sound, magulo, makukompuse ka. Di ba? Kaya nga, mga kapatid, ang gift, di ba, na nilagay ng Diyos sa huling kapanahunan ay positioning. Di ba? If the church only knew its position, then one day, di ba? If the church only knew its position, then one day, the rapture will come. Darating ang araw ng iyon, ang isang araw, ang pag-agaw ay darating. Why there are so many divisions among us? Di ba? Because the people lack that revelation. So, anong revelation yun? Evangelist? Anong revelation yon, mga kapatid? Acceptance? Sowing? Watering? Anong revelation yung sinabi niya in these last days? Revelation ng teaching. Teachers. Ang kailangan sa ministry in these last days, teacher, sapagkat yun ang magpuposisyon sa bawat individual. Kaya if the church only knew its position, one day the rapture will come. Kaya ngayon sa panahon na to, lahat ng mga ministro gusto maging teacher. Kahapon meron teacher. Nag-present. Kaya lang, hindi ko nila ikwento, sablay. Yung Jesus, hanggang doon lang sa flesh, Jesus. Kaya sa question ko nga, bakit sabi ni Brother Branham, Jesus of the new is Jehovah of the old?
Jehovah of the Old Testament is Jesus in the New Testament.